lawyer, ano reaction mo doon sa sinasabi nila na hindi raw pwedeng gamitin ni Senator Bato yung parliamentary custody kasi yung ano daw, yung penalty daw kasi is lagpas ng 6 years. Pwede lang daw yun kung hindi aabot ng 6 years yung penalty. Actually, kanina I was interviewed by sa media tungkol dyan. Ang aking take naman is iba. That provision does not apply because that pertains only to domestic offenses. Yung charges allegedly against Senator Bato are of international character kasi ang ICC prosecutor ang nag-file nun, di ba? So that 6-year penalty under the Constitution na hindi mo pwedeng invoke para i-arrest is not applicable. And therefore, in case of doubt, an accused is entitled to an interpretation favorable to him under the revised penal code natin. So therefore, the doubt will be resolved in favor of Senator Bato if ever. Pero sabi ko nga, hindi po kami ang magdi-decide, hindi po tayo lahat ang magdi-decide, but it is a legal matter that only the Supreme Court can resolve with finality. Kung anong tama base sa reading niya sa ating Constitution at sa applicable laws. Even that provision na sinasabi mo, it has to be interpreted properly by the Supreme Court in a petition na pending na doon sa Korte Suprema. So hopefully, the Supreme Court will come up with a decision as fast as it can kasi may mga prayer for temporary restraining order or preliminary injunction. Sa aking experience, depende po yan sa reading ng Korte Suprema. If you are entitled to it, then it is issued. And tinitingnan dyan yung merito din ng aligasyon mo, yung averments in the petition, tapos yung depensa rin ng kabila because there is always what we call due process involved. So dito, as much as possible, kung pwede bigyan ng konting window si Senator Bato to exhaust all legal remedies in his favor, and then kung na-exhaust at walang nangyari, tingnan natin kung anong final disposition ng Korte Suprema at anong desisyon ng gobyerno. Pero as much as possible, since he is a Filipino and an elected senator, there should be some leeway kasi yon nga, nagkakaroon tayo ng watak-watak na sitwasyon dahil may mga pumapanig sa kanya, like me, meron din pumapanig sa kabila, iba din ang kanilang view. Pero at the end of the day, just like in boxing, the referee and the judges will resolve this. Sila po ang mas may alam sa atin. Sana ma-resolve natin, and I pray to God. Pangatlong araw ko na to eh. So, siyempre ako naman, may pamilya rin. And I want this to be resolved para yung mga anak ko will have the stability of mind, peace of mind, so that yung future natin lahat ay masiguro. Sir, personally, you're a friend of Senator? Or I'm not close to Senator Bato, but I voted for him. Pero it doesn't mean that just because of that na ang opinion ko ay ganon, no. Ang sa akin is because I'm a lawyer, I have to stand for the rule of law. Kung anong tama base sa batas, regardless kung sino, yun ang susundin. And because here, affected ang buong Senado, this is more than Senator Bato eh. This is the institution of the Senate. Ayoko masira. Yung nangyari noong May 11 should not happen anymore. Imagine mo, nakabulan sa loob ng Senado habang nagsesession. It never happened before eh. It's unimaginable. So sana hindi na maulit at marisolbahan ito with a cool mind. The new Senate leadership naman, kanina nakita ko lumabas si Senator Senate President Cayetano and he talked to some of the policemen here and the crowd. Okay yun. That is to ease the tension dito sa labas ng Senate. I think mula sa simula, ito ay isang challenge sa atin bilang lahi, no? Bilang mga Pilipino. Dito walang kulay, lahat dito ay apektado. Whatever happens here will affect us all. Kasi nakatingin sa atin lahat ng bansa siguro sa mundo kung ano nangyayari sa Pilipinas. Hindi tayo dapat nagkakaganito eh. Pilipino tayo lahat, dapat mamahalan. At yung institusyon ng Senado, institusyon natin lahat yan eh. Ang sambayanan, ang may-ari ng gobyerno.
Yan ang reality. But ang nangyayari sa atin ay masyadong masakit para sa ating puso, sa ating kalooban, kasi nagkawatak-watak ang mga Pilipino dahil sa mga issues na nangyayari. Sana, I'm praying that God will intervene at ayusin tayo lahat. Kasi pag hindi tayo united, tayo rin ang magsuffer lahat. Ang economy natin ngayon ay hindi maganda. Maraming nawala ng trabaho. So, lahat affected. Maraming nagugutom. So, sana maresolbahan natin ang problemang ito, legal, political, sa tamang pamamaraan. At andito yung mga pulis, nagpapasalamat tayo na they are maintaining the peace. Maraming salamat kasi ginagawa nila ang kanilang trabaho. At huwag nating saktan yung ating kapulisan. Pareha sila sa atin, Pilipino din sila, may mga pamilya, may mga anak, may mga asawa. Ginagampanan lang din nila yung kanilang trabaho. So, nakita ko for the past 3 days, no? Lahat tayo nagsasakripisyo. At sana, God will provide us with a solution sa lahat ng problema nating legal at political at marisolbahan ito. Kasi pag hindi maganda maging solution dito, lahat tayo ay biktima dito. Walang mananalo dito. Kasi bansang Pilipino tayo eh. Isa lang tayo eh. Isang lahi lang tayo. So, nakakalungkot nga dahil nasa krisis tayo. Pero dapat palakas din tayo. Meron tayong positive thinking, positive mentality, ma-resolvehan itong problema. Nakikita nyo yung ating mga kapulisan, ginagampanan nila ang kanilang trabaho. 3 araw na rin sila nagsasakripisyo at sana ma-resolvehan natin ito ng maayos. Walang gulo at mapayapa at maibalik natin, taas no, ang ating pagka-Pilipino. Maraming salamat. Ito po si dating PACC Commissioner at ex-TESDA Consultant Attorney Manuelito Luna. Sir, ano pong mensahe niyo po kay Senator Bato de la Rosa? Alam mo, si Senator de la Rosa, regardless kung ano ang ating belief, no, political leanings, elected yan na senador natin. Senador siya ng lahat. After the elections, lahat ng elected, leader natin yan sila lahat. So, pero nagkakaroon tayo ng mga views. Yun ang reason kung bakit sometimes yung opinions natin nakakrush. Pero respetuhin natin ang mandato ng bayan. It's not the number of votes that matter. It's the fact na na-elect yan ng sambayan ng Pilipino. Kung ano yung dapat, base sa batas natin, yun ang sundin. The rule of law should prevail. And the Constitution should prevail. Whatever happens.